Magandang araw, magandang hapon, o magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan, mga kapatid sa buhay, at mga bagong mukha na sumasali sa ating pamilya dito sa channel. Maligayang pagdating sa isa sa pinakamagagandang paglalakbay na ating gagawin ngayon. Sa araw na ito, ang Lakbay Buhay Channel na buong puso at may labis na excitement ay nag-aanyaya sa inyong lahat na sumama sa isang karanasang hindi basta-basta, isang eksperimento na puno ng pangarap, luho at malalim na pag-iisip. Isipin ninyo, paano kung bibigyan kayo ng pagkakataong tumira sa isang totoong palasyo sa loob ng 7 araw? Ano sa palagay ninyo ang mararamdaman ninyo? Isang buong linggo sa gitna ng marmol na sahig, mga kristal na chandelier na nakabitin sa kisame, at mga pintang larawan ng mga dugong bughaw noong sinaunang panahon. May hardin na parang paraiso at serbisyo na para bang ikaw ang hari o reyna ng isang kaharian. Ano kaya ang mangyayari sa atin? Magbabago ba ang ugali natin kapag nasa paligid ng sobrang yaman? Mawawala ba ang stress o lalala pa nga? Magiging mas mapagbigay ba tayo o mas mapili at demanding? Matututunan ba nating pahalagahan ulit ang mga simpleng bagay pagbalik sa normal na buhay? O baka naman matuklasan natin ang tunay na kahulugan ng kasiyahan na hindi mabibili ng pera? Intriga ba? Siyempre, dahil hindi lang to tungkol sa luho. Ito'y tungkol sa tao, sa puso, sa pagkatao, at sa kung ano talaga ang nagpapasaya sa atin. Kaya naman mga kapatid, i-click ang like, i-subscribe, at i-turn on ang notification bell para hindi kayo magpalampas sa bawat yugto ng ating royal adventure na ito. Sama-sama nating tuklasin kung ano nga ba ang mangyayari kapag naging royalty tayo kahit pansamantala. Ready na ba kayo? Pasok na tayo sa palasyo. Ngayon na! Ang palasyong titirahan natin ay matatagpuan sa isla ng Fyn sa bansang Denmark. Mas kilala ito bilang Broholm Castle o Palasyo ng Broholm sa siyudad ng Gudme. Ang palasyong ito ay bukas para sa mga gustong magdaos ng kani-kanilang mga selebrasyon, mapapribado o mapanegosyo man. Ang nagmamay-ari nito ay ang ika-13 henerasyon na ng pamilya Sehestel, ngunit ito ay pinauupahan nila upang magsilbing hotel at restaurant sa mga nagnanais bumisita at manirahan pansamantala sa palasyo. Sa iyong pagdating, mapaggabi man o mapaaraw, ay agad mong mapupuna ang malaking gate na siyang dadaanan ng inyong sasakyan papasok. Kapuna-puna din ang nakapalibot na ilog ng tubig na tila malalim at malawak. Volgraw ang tawag dito ng mga Danes. Ang ilog na ito na hinukay at nakapalibot sa palasyo ay nagsisilbing depensa laban sa mga kalaban ng kaharian noong sinaunang panahon. Mapipigilan nito ang mga kalaban kung may magnanais na lusubin ang palasyo at magsagawa ng mga karahasan laban sa mga nakatira dito. Magpatuloy na tayo sa pagpasok sa malawak na kapaligiran ng palasyo. Atin ang puntahan ang reception area sa bandang kanan ng unang gusali. Kung sakaling kakailanganin ninyo maghintay habang hinahanda ang inyong mga kwarto, ay dadalhin nila kayo sa kabilang gusali ng palasyo kung saan ito ay magsisilbing lounge o waiting area. Susundiin na lamang kayo muli ng hotel staff kung nakahanda na ang inyong tutuluyang kwarto. Hindi ito pangkaraniwang hotel. Ito ay tunay na palasyo para sa mga bisita at sa mga bakasyonista. Ang paninirahan mo dito ng 7 araw ay sapat na upang maramdaman mo ang pagbabago sa iyong buhay.
Kaunti lamang ang makikita mo nagtatrabaho sa paligid. Palagi pa namang nakasarado ang mga silid at ang tataas pa ng mga pintuan. Pero maririnig mo naman na may mga kumakaluskos, may mga taong nag-uusap sa loob. Magpunta na tayo sa kwarto na kung saan ito ang magsisilbing tulugan at tirahan ninyo. Ang mga muebles at mga kagamitan sa kwarto ay kombinasyon ng mga sinauna at modernong disenyo. Sa sandaling iyon ay magsisimula na ang iyong pantasya ng buhay hari at reyna na nakatira sa palasyong iyon. Sa unang araw pa lamang ng iyong pagtira sa palasyo ay exciting na agad ang pakiramdam mo. Gusto mong marinig ang kwento ng kasaysayan nito at gusto mong makahalubilo ang mga nagtatrabaho dito. Simulan natin ito sa kanilang inihahain sa almusal. Pribado at tahimik ang lugar na kung saan ang mga mag-aalmusal na bisita ay maaaring magsimula mula alas 6:30 hanggang alas 10 ng umaga. Kombinasyon ng English at continental breakfast ang nakahain. Masarap ang timpla ng nakahain sa lapag kainan, may mga bulaklak at mga may kandila sa lamesa at malinis ang kabuuan ng lugar. Pagkalipas ng almusal ay maaari na ninyong simulan ang buhay ng mga bakasyonista sa palasyo. Kaunti lang pala ang mga kwartong pinapaupahan. Wala pa sigurong 10. Yung kabilang gusali kasi ay ginagamit para lamang sa mga selebrasyon o mga meetings. Kung saan mag-aalmusal ang mga bisita ay doon din maaaring magtanghalian at maghapunan dahil ito ay nagsisilbing restaurant para sa lahat na. Huwag lamang kalimutan na magpa-reserve ng lamesa dahil limitado lang ang kaya nilang silbihan. Heto ang mga kuhang larawan ng kanilang menu na isinisilbi sa mga bisita. Nakakainip sa kwarto dahil walang TV o radyo doon. Maliban na lang sa smartphone o sa laptop mong dala-dala, kaya gugustuhin mo lumipat sa kabilang gusali ng palasyo dahil doon ay maraming silid na may kanya-kanyang TV. May malalaking sofa, may fireplace kasi malamig ang panahon. Anyway, magpatuloy ka na lang na magpaikot-ikot sa loob ng 6 na araw sa loob at labas ng palasyo upang mas lalo mong maramdaman ang buhay ng isang maharlika. Napakatahimik at napakaganda ng lugar na ito. Kung mahilig ka mamasyal sa kapaligiran at mag-nature tripping, ma-appreciate mo ang buhay dito. Mayroon silang adventure road o Eventusti na pwede mong lakarin palibot ng palasyo. Mayroon din silang bangka doon. Kaya kung gusto mo namang mag-boating sa ilog sa palibot ng palasyo, ay okay na okay din ito. Sa pagdaan ng mga araw, ay sigurado na pamilyar ka na rin sa mga manggagawa sa palasyo. Nakikipagkwentuhan na din sila sa'yo. Madami ka na ring nalalaman sa kanilang mga karanasan sa trabaho. At kung naiinip na kayo, mayroon silang billiard table o pool table pampalipas ng oras sa paglalaro nito. Mayroon din silang malalaking silid doon na parang ballroom na kung saan ay maaaring ganapin ang mga malakihang private at company celebrations. Marami kang matutuklasan doon na mga luma ngunit makasaysayang kagamitan. Makikita mo din ang mga nakabukod at mga tahimik na silid na naglalaman ng mga lumang laruan, damit at ibang lumang kasangkapan ng mga yumaong makapangyarihan at mayayaman na nakatira sa palasyong iyon sa mga daang taon na nakalipas. Mayroon din silang music room na may lumang piano na nilumot na ng panahon na kahit wala na sa tono ay tumutunog pa rin. Doon marahil nagsasama-sama ang pamilya ng mga nakatira sa palasyo upang maglibang, magkwentuhan at magkasiyahan. May mga araw na umuulan kaya habang nagpapahinga ka o di kaya nagbabasa ng libro sa silid pahingahan o lounge, ay mapapansin mo ang higanting pintang larawan ng mga hari at iba pang dugong bughaw sa kaharian ng Denmark. At mapapaisip ka na
Ganito rin ba ang nararamdaman ng hari habang nag-iisa? Naglalakad sa kwartong iyon at pinagmamasdan ang patak ng ulan sa mga bintana ng lumang palasyong iyon? Napakatahimik. Tanging patak ng ulan lamang ang iyong maririnig. Napakasimple, ngunit napakarangyang buhay. Napakapalad ng mga naninirahan sa palasyong ito ng mga nakaraang panahon kung ikukumpara sa ibang taong naghihirap at nagdurusa sa ibang panig ng mundo. Pakiramdaman mo ang sarili mo na nakabihis ka ng marangya, busog, ligtas, matalino at lahat ng abot ng iyong paningin ay iyong pag-aari. Hindi mo na kailangan magtrabaho, hindi ka nag-aalala, hindi ka natatakot, hindi ka nagugutuman o nauuhaw. Lahat ng iyong pangangailangan ay ipinagkakaloob sa palasyong iyon. Isang araw bago kami umalis ay namasyal kami sa syudad ng Svenborg. Sumakay kami sa barko at naglayag sa karagatan ng ilang oras upang makita ang mga ipinagmamalaking mga pasyalan ng mga turista. Doon ay mararanasan mo na makisalamuha sa mga lokal na mamamayan at masaksihan ang kaibahan ng kanilang pamumuhay. May sigla, maingay, kakaiba sa buhay palasyo. Mas maraming tao, may mas malaking pangako ng kaunlaran sa pamumuhay ng mga nakatira sa labas ng palasyong iyong tinitirhan. Ano ba ang resulta ng paninirahan sa loob ng 7 araw sa isang palasyo? Ikaw lamang ang makakasagot sa tanong na ito sapagkat nakadepende na ito sa iyong mga naging karanasan sa buhay. Sa ganang akin naman, nadagdagan ang karanasan ko na hindi ko malilimutan magpakailanman. Masarap ang buhay sa palasyo. Ngunit kakailanganin mo ring lumabas at makihalubilo sa mga ibang tao upang magkaroon ka ng mas malawak na pangunawa sa pamumuhay sa mundong iyong ginagalawan. Salamat sa inyong suporta, pagmamahal at saya. God bless and see you in the next upload.